matibay na pundasyon. Iyong ebanghelyo. Ang kamatayan, ang pagkaliming at muling pagkabuhay ni Kristo, lalo na yung muling pagkabuhay, ang matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Amen ba? Amen. Kaya kung napatibay ang ating pananampalataya sa katotohanan nito, kasi one time, one day, paglisan natin sa mundo ito, hindi tayo katulad ng hayop na nakalimutan. May isang napagandang lugar na inihanda ang Diyos para tayo ay mananatili doon hanggang sa dulo ng mga hanggan. Awaiting, kung rapture man ang dumating, hindi tayo mamamatay. Ano? So yun ang magandang balita. Iyo'y inipeto tematans, your labor in the Lord is not in vain because our labor in the Lord will be sweet. You are ready. Although yun ang last point ko rin yun. Dahil hindi mawawalan ng kabuluhan ang ating pagpapagal, una natin kailangan gawin, magpakatatag tayo. Pero ano ba ang symbol o yun parang paano ba natin makikita na matatag ang isang Kristiyano? Ngayong alam natin na mabubuhay tayo na magpili, wala nang kapangyarihan ng impyerno, hindi ba yun isang inspirasyon o isang matibay na encouragement para tayo ay magpakatatag sa buhay Kristiyano? Walang anumang bagay na pwedeng magpayanig sa isang matibay na pundasyon. Kaya yung istruktura sobrang tibay na ay anuman ang kakaharapin na pagyanig na challenges ay nananatiling matibay at matatagyan. So, Christians in the same way, dapat tayo, balikan muna natin ang isinasaad ng Biblia na meron tayong tagumpay na makakamtan, magpangit. Siyempre, although in-exemplify na, ipinakita na ng Panginoon ang maganda nating kinabukasan, di ba? Amen. Sabi ng 1 Thessalonians, yari trumpeta ng archangel ay yari agunin tun, yari so wild to blast na isignify na tayo ay makiharap sa taas kay Lord, we will be raptured. Tayo ay kukunin ni Lord, pero mauna muna yung mga unang namatay na sumasampalataya. At the twinkle of an eye, sabay tayong iuwi ng Panginoon sa langit. Transformed body na tayo, changed from mortal to immortality. Yun ang mga sigurado. Kaya kung tayo man ay humaharap sa napakaraming challenges, actually si Pablo hindi nauubusan ng challenges. Siya pa mayroong lakas ng loob na i-encourage sa mga Kristiyano na magpakatatag. Bugbog sarado si Pablo, si Apostol Pablo sa lahat ng challenges, paghihirap, persecution, at times nawalan din siya ng pera para masolve sa karawang pati barya, binibilan na lang. Kasi sabi natin mga gastusin, mga project na nga, marami pa tayong mga gastusin. So, kaya magpakatatag lang tayo. Hanap tayo ng lakas sa katotohanan ng Ebanghelyo. Napagtagumpayan niya sa kamatayan, muli siya nabuhay. At dahil muli siya nabuhay, maging knowledge na siya. Agungan tayo met lang ito no, yung 10 panawin na matay tayo, tama at siyempre. Isu pinapintas, tatami, di mabising bagi tayo siguro, kanya. Ito no.
Alam ka ma, mapununsun na rin yung invitasyon ni Pastor Oscar. So yun, una, magpakatatag tayo. Pangalawa, huwag tayong pagigtinag. Let nothing move you. Sabi niya. So kung matatag ka, kahit anong klase ng unos, yan is magpipilit na magtutumba sa iyo, eh hindi niya kaya. Kasi nakapundasyon ko sa matibay na pagkira. Katulad nito, kung siguro kung buhangin lahat ng pastor, ang pinagpundasyonan natin, magigiba yan. Pero nasa matibay na ground, may mga bato, ganon ang isang Kristiyano. Pinatitibay na nga ng panahon, pinatitibay ng katotohanan, at kayang-kayang harapin ang unos dahil nakasandal siya sa matibay na pundasyon. Amen. So, amen ba? Amen. So, maski nasa bang uray mo saan, tipapanan tayo, maski sa kaya ito. Huwag natin iiwan ang maliwanag na katotohanan na ito na niyakap natin mula nung nagsimula tayong sumampalataya sa Yahweh. Uray mo kasi kasano, katulad na pamilya nila na patungo kayong Bataan, di ba? Yung ba pastor ang bro ang sinasabi mong walang pastor na yun? Diba? Bataan din pas kayo lang ibang lugar. Sa ibang lugar. May posibilidad na hahayo ang Villapaz, ang CDCC, sa magitan ng Villapaz, patungo ang Bataan, and then dinatigil para i-rescue natin ang mga katulad natin na nangangailangan ng tagapanguna. Ibig sabihin, magastos yun. We need to pray for it. Doon natin makikita na even these challenges will help us become even stronger. Mas nagiging matatag tayo, matibay. Walang makakapagbubuyag. Awan, ano bang Tagalog? Paano ito? Ginginit. Ginginit. Awan ti ginginit na mabaling agpatumbay iti matibay na Christian. Pangatlo. Patapos na tayo. Ano? Sapagkat ang inyong pagpapagal ay hindi mawala ng kabuluhan or kaya magpakatatag tayo, sabi niya, huwag tayong pagtitinag. Pagkatapos, ibigay natin ang ating sarili ng buong buo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Sapagkat mayroong reward ang bawat isa sa atin. Ang sabi ng mga scholars, ang reward hindi lang sa langit, pastor. It can happen dito sa mundo. And after this life, eternal na reward. Wala pa akong nakitang lingkod ng Diyos na isang Kristiyano na naglilingkod na manos. Dati-dati, di ba parang sa tingnan mo nang simula tayo, parang walang future, no? Puros expense. Kinuwenta ko yung gasolina ni Pastor kasi mathematician ako eh. Kinuwenta ko yung gasolina sa 10 years, bali mag-11 years na. Ginawa ko ng 150 kada fees nila. Mahigit 300,000 na yung ginasok gasolina. Gasolina lang yun. Pero pa yung ibang dinukot. Kaya mula nung 10 years ago o mag-11 years ago na, nasa 1.5 o 1.8 million na ang in-invest ni Pastor Oscar dito sa Villapaz. Amen. 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 Pero kayo naman ang kapalit. Ang pamilya, inurnos na di pamilya, at dapat ti sabali nga kadwa tayo nga namati, hantulos tayo nga mumusuda. Yan, dati gawin ni Pastor Toy na start sa IRM na nakapenetrate dito. Yun ang advantage natin. Nagsimula na parang walang future, di ba? Pero ito na. Next week, meron na stage na. Amen. Palagpagan naman natin ang Panginoon. May reward hindi lang sa eternity, dito sa reward na matatawag na ng ating pamilya,
sa kabila ng marami tayong pinagdadaan ng pagsubok, problema, mga challenges ng mundo ito, kita-kita pa rin na nagliliwanag yung mukha natin. Kahit na medyo, pero humahabol sa senior citizen sa akin. Malapit na. Kahabol ka. Wow! May reward. Kaya mga kapatid, katulad ni Mr. El, arayo, mabuti na lang at mayroong anong sasakyan ni Jen. Pag-aralan niya ng i-drive kasi babalik na sa Macau yan. Wala pa. Malapit na. Malapit na. Para magpatuloy tayo, sama-sama tayo. Huwag nating ariin na gastos ang pagpunta sa paglilingkod. Ariin natin na investment siya. Kapag investment, ay yan. May return on investment. Ibabalik ni Lord yung joy sa puso natin na hindi nababayaran ng anumang bagay. Kasama natin na ang tawag dito na talungan. Pine-penetrate natin ang mga lugar-lugar, pamilya, to advance the cause of the gospel. May joy na hindi natin ma-explain. Reward na yun. May peace na hindi natin ma-explain. Reward na yun. Siyempre, ang Panginoon naman natin pag nagbalik yan. Sobra. Maalala yung sabi ni Enrile, gusto ko. Ano niyo ba niya ni Enrile? I want you to be happy. Kapag ginawa natin ang kalooban ng Lord, ibuhos natin ng walang humpay, lagi-lagi handa na ipaglingkod tayo sa Panginoon, sa mga abilities natin, kung meron tayong mga resources at panahon, tingnan natin ang ROI. Imposible! Si Ed, alam ko pinagdaanan ng buhay niya. O dati-dati pabuti nyo lang inilagay si kuya mo sa DepEd. O kita mo na ROI yun. O, saan ako kunti ang mga taong may ang mga anak na silang lahat nasa Macau, Pastor? ROI yun. At ako siguro, ako natutuwa kasi third year pa rin ang anak ko. Pero plano, mag-graduate niya plano siyang tuloy sa Taiwan. Wow. Ang pangalawa ko, gusto niyang mag-aral sa Taiwan, pero ang plano niya magtuturo